Boy na maayong buntag may isa ng live tas programa sa Timbangan sa Katarungan. Kumusta mga ato mga viewers karong orasa? Dire po sa Pilipinas maayong buntag diha sa tanan nga nagasubaybay sa itong tulumanon o diha po sa gawas sa nasod labi na sa California. Maayong pagtanaw diha o maayong buntag nagmayng gabi ni Mr. and Mrs. Dioscoro Bago nga nakakondeksoon sa California. Ato po siyang pasalamatan sa Apple Sub nga magkanunayon kapag suporta sa ato usab diri nga ministry diri sa Pilipinas maigsuonan. So kumusta mo diha og maayong pagtan-aw mayong gabi, mayong udto, mayong hapon, mayong kadlawon ug maayong tungang gabi diha may gala sa gawas sa nasod. No, sa ato usab nga mga viewers diri sa Pilipinas, maayong buntag, mayong pagtan-aw. Una amoy mga pangutana tagaan ta nagpagtagad mga higala para masulbad ng mga kalibog sa pagtuo, kalibog sa doktrina o kalibog pusparuganan atong tagaan nagpagtagad sa samtang kita magatuon sa pulong sa ginuning orasa. No, nining mga buntagang mahigala tagaan tagpagtagad kining grasya ug balaod, no? Kay namugigunahuna mga higala nga tungod sa grasya di na daw magbantay na pulo ka sugo or balaod sa Ginoo. Kay matod pa nila nga naluwas na pinaagi sa grasya. Pinaagis pagtuo naluwas na. O niya napoy grasya. O niya napo sila ipasupot ng mga sumpay ba nga di na daw magbantay balaod kay grasya na gudron. Mao na ang adunay mga punto kasama ni ana nga grasya ang gisaligan. O niya wa na sila mutuman og balaod. Mao na tagaan tagpagtagan ini kabuntagon mga higala. O, alam usab sa ato nga mga viewers, nga mga Adventista, paligog sa shares tong live. O niya ay kalimot sa pagpindot sa notification bell para updated mo sa mga video na ito nga itong i-upload. O gusab, aron sab nga daghan po ang masayod sa atong mensahe kung atong i-share sa mga kaubanan mga higala. Mao na nga sa atong nga pagtuon karon tagaan tagpagtagad kining grasya. So ni grasya igsoon. Kinsa man ning grasya? Kung mo tagaan o pagtagad ang bersikulo sa Tito 2:11 na giingon diha. Atong tagaan pagtagad. Episo 2 bersikulo 11. O Tito 2. Si Tito 2, no? Bersikulo 11. Yan pahayag gisoon sa Blanca Sulatan. May tungod din ng grasya. Sumala sa maong bersikulo sa Biblia. Tito 2:11. Kaya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Ang purpose sa grasya maluwas unta ang tanang tao. Unya si Kristo ang grasya mga kaigsuonan dahil naghatag siya pasalig o gihatag ang grasya manayong nga gipadala niya ang himbugtong anak. Aron ang tanang mutuo na dili malaglag o dili may kinabuhing dayon. Sa ato pa si Kristo, gipadala sa amahan sa kalibutan, unya adunay kondisyon nga makaatog langit, magabaton o kinabuhing dayon, kadto lamang mutuo niya. Meaning, nga bisan pag naay grasya mga higala, o bisan pa ang grasya nga kinialang sa kaluwasan sa tanang tao, apa naa di ay gihapoy buhaton na to, nga kinahanglan mutuo ta nining grasya. Mutuo ta ni Kristo. Kaya kung di ta mutuo ni Kristo igsoon, di ta mutuo sa iyang gisulti, di ta mutuman sa iyang pagbuot, o di ta mutuman sa iyang gusto, bisan pa igsoon kung kanang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao, apan kadtong tanang tao igsoon nga mutuo ni Kristo og mutuman sa pagbuot ni Ginoong Hesus. Mao na mga maluwas mga kaigsuonan. Now karon, adunay mabasa diha sa Episo 2 bersikulo 8. Nga tungod sa grasya kamo nga luwas. O kini dili sa inyong gilingon ginuhat ang dili pinaagis pagtuo. So ang grasya og pagtuo magparis. O magparis ang pagtuo, magparis ang grasya, naapod ang balaod. Kay kung naa ka ras grasya, unya di ka mutuman og balaod, wala man ang miingon igsuon nga ang grasya gihimong permiso para walaon ang balaod. Di man tagabasaan na ang grasya tungod sa grasya na wala na napulo ka sugo. Di man tagabasaan na. Mo na nga sa Biblia atong tagaag pagtaghan na. Now, kung panahon sa grasya angay bang lapason ang balaod. Yeah.
Sumala pa diri sa Roma 6, versikulo 15, nagiingon sa Apostol Pablo, nan, magpakasala pa kita kay di man ta ilalom sa kasuguan kundi grasya naman, dili ka na mahimo. Matod pa San Pablo magigsunan, dili daw ka magpakasala bisag panahon sa grasya. So meaning, nga naay balaod. Panahon sa grasya naay balaod. Kay matod pa San Pablo, ayaw pagpakasala bisan panahon sa grasya. Kay madisgrasya ka diha. Kay kining giingon na San Pablo nga, ayaw pagpakasala panahon sa grasya, ang buti pasabot ni San Pablo may gala nga, mutuman tagsugo. Tungod kay ang sala magod, muresulta siya kung lapason ng balaod. Mo nagiingon sa 1:3-4 nga ang pagpakasala mo'y paglapas sa balaod. Sa ito pa, kung ang tao maglapas sa balaod, magkasala siya. So ang tambag ni Apostol Pablo nga ayaw pagpakasala panahon sa grasya. Nagpasabot nga panahon sa grasya na ari balaod, mutuman tagbalaod. Panahon sa grasya. Nga kining grasya, kaluoy mo gini. O niya, dantogo na may kaluoy diha, na may grasya diha. May matubad sa Biblia nga, asiyo ba puno sa grasya? Mapinasayloon. Maluluyon. Ang atong Ginoo. Og siya puno sa grasya. So, nagunahuna mong uban nga ang grasya, kung tugon ra, bisan pas daan tugon, nanay grasya, nanay kaluoy ang Ginoo. Karon lang panahon na sa pagong tugon, kaya ilang gipandako nga, ang grasya daw ni as panahon sa pagong tugon, na tungod sa ilang pagtuo nga ang grasya, sa pagong tugon hitabo, mauna nga, ila pong sumpayan nga, wa na balaod kay grasya na. Na samtang ang Biblia, dili na tinuod. Tungod kay matod pa San Pablo, ayaw pagpakasala, bisan panahon sa grasya. Nagpasabot, nga mutuman tagsugo, panahon sa grasya. Na atay tumanon nga balaod, panahon sa grasya. O ang napulo kasugo, naagihapon, wala mawala ang 10 commandments, panahon sa grasya magigsuunan. Tungod kaya ang tag-iya ng napulo kasugo, mao ang Diyos. So, kung mawala ang Diyos, di mawala ang 10 commandments. Apan samtang na ang Diyos, dili pwedeng mawala ang napulo kasugo. Ato na tagaan ang pagtaga taon-taon mga kaigsuunan. May pagtanaw din ni Mercedita Limosnero, sama sa katanaw karon. O usab sa atong uban pang mga og ni Purge Ando, or Ando, God bless. O usab ni Boy Silang, may pagtanaw ni Boy Silang, o naakon sa Cebu, mga kaigsuunan. Kumusta na magkadiya, brother? Now, matod pa di sa itong viewers, pinangga sa panahon nga Methodist pasilin Juwayat sa una, nganli daw, o pastor, balik-balik, may pagkutana, brad, wakilay pagkutana diha, kata live na ko, mahingalan tayo pastor, pastilan. Bisan pag na pastor kong ihingalan, di ko, okay po kaila, no? Okay po kaila, oy, sa tinuod lang. Mauna nga, namugna, ang matupag legal nga pastor, sa diha nga narehistro, o nakailisensya. O, dili magkapuni, dagaan og lisensya kundi ka, ang imong pundok dili legal. Pero mutana kag pastor, bisa pa ko pa silin Juwayat na pastor dito. Kana din mga apostoles, mga pastor ba na, tungod kay ang pastor igsoon, mao man na sila ang gitawag nga mga magbalantay panon, mo na mga pastor. O, kana yung pangutana, kanang mo na pangutana igsoon nga wa kahibaw ba nga, ang meaning sa pastor, magbalantay panon. O ang mga apostolis, mauna sila ang magbalantay sa mga panon. So sila ang mga pastor. Matod pa nimo, panahon ni Juwayat sa una, sila pa si kanang nagbanuban pa sila ni Miller, matod pa niya, sa Methodista pa siya. Matod pa niya nga, nganli daw, isa ka pastor sa SDA, wala kumutana sa unang siglo. Mao bitaw na. Namugna ang pastor nga nanay mga lisensya, narehistro na ang Seventh Adventist. May para sa inyong Roman Catholic nga kuluro man na, wala naman rehistro. Wala naman rehistro ang Roman Catholic. Pero mutana kag pastor, bisan pagani ko wala pa si Juwayat, nanay mga pastor.
Naa na pastor sa mga Seventh Adventist, bisag wala pa si Ellen G. White, kadtong mga apostoles, kadtong mga tao nga naas Biblia nga nasulat. Maunay mga gitawag sila mga Seventh-day Adventist, mga bagbalantes pa nun, mauna ang 12 ka apostoles, mga pastor na sila. Wala yan pare sa Roman Catholic. Wala pare. Kaya mangutana ko ni mo diha nga, panahon sa inyong giangkon nga 33 AD gitukod ni Kristo ang Roman Catholic. Pagkalayo ras tinuod, di gyud na kapasar. Doktrina di kapasar. Pizza po di kapasar. Mo na giingon brother nga kanang imo nga pangutana wa ginay murag wa bay matubad ba nga way bili ba? Ngano man? Mangita kag pastor sa panahon Ellen G. White. Nga si Ellen G. White, Methodista pa gani. Wala pa na. Wala pa na kay namugna diha. Ang gitawag nga 7th Adventist sa pagrehistro. O sa pagrehistro sa SDA, diha na ang mga pastor na legal na. Na mga lisensya. Tungod kay registrado naman ang 7th Adventist. Ang inyo, kana inyo mga pare, di ginawa ka na maligal. Kung may rehistro. Anggon-anggon ramo na. Na ang pangitag lang pangutana doon, nakapasar ang pangutana. May patana ni Panpilo Aying. Kumusta naman ka diha, Brother Aying? Bisan pag wala ka mangutana sa unang siglo, bintahan na lang ning amo, kay panahon sa tanaman sa Eden, panahon sa mga apostolis, naa naman ang among doktrina. Naa naman ang among doktrina. Isag wala pa matawa si Ellen G. White, wala pa siya mamugna sa kalibutan, wala pa siya mutunga sa kalibutan, pero naana siya, naanay doktrina sa Seventh-day Adventist. Di ba? Imo mang giangkon nga walay bugto ang iglesia. Wala gibugto, nabugto ba day? Og nahurot o kamatay ang mga Sabadista, nabugto na. Wa man mahurot god. Wala mahurot o kamatay ang mga Adventista, naisalin. Yara Pinadayag 12:17. Adunay gitawag og salin sa gipanglutos sa mga papado. May salin ba ka naglutos ba? Kato ba mga papado, inyong mga kauban, inyong mga labaw, may naglutos mga tao nga nagpaulig sa Sabado, apan wa lang mahurot na salin. Kinsa man ning salin? Anya. Pinadayag 12:17. Ano to? Onya ang dragon na suko batok sa babae og miadto siya pagpagigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae nga nagabantay sa mga sugo sa Dios o nagaupot sa pagpahimatuod metungod ng Hesus og ang dragon mibarog diha sa baybayos dagat nasuko ang yawa sa iglesia nga nagtuman og sugo og kadtong ilang kaliwat so naay mga salin sa gipanglutos. Klaro magina nga ang papado, ang Roman Catholic, may nagluto sa mga Sabadista. Inyo ganing papa, nanghabi ng pasaylo, sa minilyon, hindi pang patay nila, sa unang panahon. Una ka mga tuhan ng mga Sabadista to. Dito Katoliko. Mauna nga, grabe gyud. Unya, muangkon raba gyud, nga mo'y tinukod ng iglesia. Muangkon raba nga, ang Roman Catholic, tinukod ni Kristo. Pag-sure, pagpuyo mo'y, pag-sure mo'y. Dili ka pasar ang inyong doktrina kung mukli mo nga gitukod mo ni Kristo, dili ka pasar. Usaon pagkapasara? Nga grabe sa mga Katoliko, grabe ang palahubog. Usaon man ako sugaror, palahubog. Mao ni gitukod ni iglesia ni Kristo nga siya gitukod na nga ang mga membro palahubog sugarol. Pag-sure, ay. Magbaton po tagkauwaw. Magbaton po tagkauwaw, ay. Angkon tang tinukot ni Kristo niya ang mga doktrina wa magkadimao kada kong problema. Kamaot nimo dili ko mutuo nga ikaw ang gibilin ng ang Panginoon. Abo ko mamugos mo di ka mutuon ako. Wa ko mamugos di mutuon ako. Apan di pud mo makapugong nako konsultian tamos tinuod. Konsultian tamos tinuod nga ang inyong doktrina piki nga pagtulunan. O di mo kapugong nako.
Kaya ko mga ebidensya. Kamo gani ang responsable pagbungkag sa napulo ka sugo. Kung nangaari ko na, balaod sa Ginoo ha, gibungkag sa Roman Katolik. Asa makamangita na? Oh. Klaro kaya na. Matar pa ni Pins Magbanwa, bro, ang taga-RCC dili mo tuo kung ang relihiyon wala sa history. Sa World dili na tinuod unsaon man na nila ang SDA sumala sa Encyclopedia Columbia matud pa 7th Adventist maoy. 7th Adventist maoy nagpasabot sa pagbalik ni Kristo dinhi Yuta, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ on earth. Pag sakto gina. Kisa may una, 7 SDA or Roman Catholic o RCC. Una ang SDA ay. Kalayo ra sa RCC. Ang 7th-day Adventist gikan pas tanaman sa Eden. Hangtod pas bagong tugon, hangtod pas sa bagong langit o yuta. Naana diha ang mga 7th-day Adventist. Wala pa namugna ang Roman Catholic na anay 7th-day Adventist. Muna'y pinakaklaro. Tungod kay mga tao sa anong panahon nga wala pa ta mga tao sa kalibutan, kadto mga tao nga nag-una, mga patriarka, mga propita o mga apostolis, kadto mga tawhana pulos to mga sabadista, di to Romanista, di to Roman Katolik. Manang miingon mga sulpot. Ha? Ang sulpot ang Roman Katolik, ang sulpot ang Domingista. Kaya itong halag kalit, sulpot gina kay mao giilis. Ang Domingo, gipulihan gud. Ang Sabado, Domingo gipuli. Dinisulpot ang Domingo. Nabali man noon, kaya matupan nila, ang SDA may sulpot, bali man na. Ang Roman Catholic may sulpot. Tungod kay, ang Domingo ni tungha na, nga balaod, 321 AD, gihimong balaod sa Roman Catholic, 336 AD, ni sulpot ang balaod sa Domingo, 321 AD. Mo'y gipuli siya sa Sabado. So, sulpot ang Domingista. Pero ang Sabadista, original na. Kay gikan nas tanaman sa Eden, na anak sa napulo kasugo, nga santusa ang Sabado. Di na mo sa usawag balik sa mga Katoliko, di mo kapasar. Di mo kadaog sa kung saon pa. Mabasa ko ng among doktrina. Ang inyo dili mabasa. Napulo kasugo, santusa ang Sabado. Mabasa kayo. Oh. Unom ka adlaw magtrabaho, ikapito pahulay ka. Ikapito maong Sabado. Gitawag siya adlaw ikapahulay. Adlaw sa pagsimba. Nasulat nas Biblia. Nasulat nas napulo kasugo. Ang inyong Domingo, asa man nasulat? Nasulat sa doktrina Kristiyana. Ay, kadakong problema. Ha? Nasulat ang inyong napulo kasugo sa doktrina Kristiyana. Samtang ang napulo kasugo sa 7th Adventist sa gituman, nasulat sa papan nga bato. O ang nagsulat ang Diyos, samtang ang inyong doktrina Kristiyana, gisulat lang sa inyong mga pangulo. Mauna, sabta ninyo mga Roman Catholic. Isa may nagsugo ninyo nga gubo ninyo na pulo kasugo. Kisa may kasugo ninyo nga pulihan ang Sabado o Domingo. Kisa may kasugo sa mga Roman Catholic nga ang napulo kasugo ang kadtong ayaw pagyukbog rebulto inyong kuhaon sa 10 Commandments. Kamu rin may gabot-buot na. O sa may rason kung nga nyo gikuha ninyo ang ganong sugo sa nabog sugo. Mahadlok mo, wala mo nimbag mga rebulto. Mahadlok mo, wala mo pasaan ang mga rebulto. Ano nyo gikuha na? Oh. Pakitubag ko sa mga Roman Catholic o CFD. Nga nung gikuha man ninyo ang sugo, nga ikaduhang sugo, sa napulo ka sugo, nga dili ka muyukbo o mga rebulto. Nga nung inyo man ang gikuha. O sa may rason di ay. Oh. Nga mismo ganis Kristo, wala gani mo ani para bungkagon ang balaod. Wala siya mo ani para gubon ang 10 Commandments. Ang pag-abot sa Roman Catholic, gipangguba ang napulo kasugo. Ang adlaw sa Sabado, gipurig Domingo. Gipunan pagpista ang ilang 10 Commandments. Giwala pagod ang sugo ikaduha, ngaya pagyugbog ribulto, gipangwala ba? Maunay, ang napulo kasugo sa Roman Catholic, piki na ang 10 Commandments. Nga naman, dili na namao sa original. Kaya ang 10 Commandments sa original, nga gisulat sa Dios na ay pagyugbo og rebulto. Samtang ilaw wala na.
Sa napulo kasugo ang isulat sa Ginoo, nag-ingon santusa ang Sabado, ang ila santusa ang Domingo na. O sa 10 Commandments sa Dios nga siya ang kasulat, walay pista dito. Apan sa ilang 10 Commandments sa ilang doktrina Kristiyana, naanay pista gipakapin. Usaon man na pag-reconcile ninyo. Piti ba ita? Nagkaigsunan. So, tiyan mo, mga Roman Catholic o mga CFD, sa inyong gibuhat nga inyong gipulihan ang Sabado ngadtos Domingo, sa inyong gibuhat nga guba ninyo ang 10 Commandments, daghan kaayong maimpirno sa inyong gitrabaho. Daghan kaayong maimpirno. Sa pagbungkag lang sa napulo kasugo mga igsunan, sa pag-ilis lang sa Sabado ngadtos Domingo, perti daghanang maimpirno ana. Kung nay manuon ninyo. Sa pagkuha ninyo sa gitawag nga balaod nga ayaw pagyukbo og rebulto, inyong giwala na sa 10 Commandments. Perti daghanang makasa kay ngano man, daghan kay magluduhod karog mga rebulto, magatubag o mga rebulto, o niya magampo sa mga rebulto, o na kay sa man na, kay balaod man na. Unya inyo manggiwala sa 10 Commandments. Kumusta naman? Kamoy nakaingon? Okay, kamoy nakaingon asa mo ibutang? Matthew 13:41-42. Ang mga tao nga nagbuhat og dautan o ang mga tao nga nakaangin sa paghimog dautan itambog ngatos linaw kalayo nga ang tao muhilag og mukagot ang hipon sa grabing kasakit. Mo ni tabo ninyo. Giusab ninyo ang balaod, giguba ninyo ang labulok kasugo, gikuhaan pa ninyo ang labulok kasugo, gipunan pa ninyo ang labulok kasugo, gipulihan pa ninyo ang labulok kasugo. Kana manubag mos Ginoo na. Kay sa inyong gibuhat mudaghan ang makasala nga mga tao. Mudaghan ang maimpirno, nangano, gilabta ninyo ang 10 Commandments nga properties Ginoo, inyong giguba na sa Roman Catholic. Tinuod man ka na may libro ka basa. Di naman sa kadinayaan na, kinaan na may mga basa mga libro. Convert Catechism, Catholic Doctrine, pahina 50 by Peter German. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Gito ba kung Sabado? Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Unsa daw? Nganong Domingo naman ang inyong gibantayan? Nganong Domingo naman ang inyong namatan? Giangkon sa libros Katoliko nga tungod kay gipulihan na nato ang Sabado ngadtos Domingo yadtong tuig 336 AD gihimo nato ng balaod. Unya di na mo kadinay ana kay naa naman na. Sa wagid niya diri si matubad sa Katolik ng mga kardinal o sa may langgi sulti diri. Grabe gyud The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Inyong libro nga angkon nga tungod daw sa ilang gahom, ilang gipulihan, ang Sabado ngadtos Domingo giangkon na sa Roman Catholic Church. Naa na sa inyong mga basahon. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Sunod, ningon pagid si T. Enright. Si T. Enright, si SSR sa iyang lecture. Matod pa niya sa iyang libro, iyang gisulat din. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. Grabe. $1,000 ihatag ni Enright. There is no such law in the Bible. Wala nang balaoras Biblia nga nang Domingo nga balaanon. Wa na diha. Mato pa sa ni Enright. It is a law of the Holy Catholic Church. Usalan daw kini kabalaod sa Roman Catholic ang Domingo. Klaro na ingos ti Enright. The Bible says, ang Biblia nag-ingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Matter pa ni T. Enright, ang Biblia nagsulti
nga hinumduman ang adlawng Sabado aw kini atong balaanon. The Catholic says no. Ang Roman Catholic ningon dili, ayaw. By my divine power, pinagi sa akong gahom, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Liman ka na, ingos to right? By my divine power, I abolish the seventh day Sabbath, Saturday. Og nagsugo ko ninyo nga mutumba na mo sa unang adlaw semana nga Domingo. Mao na inyong libro. Klaro na o. Ang ibasa. Matod pa ni Cardinal Gibbons sa Faith of Our Forefathers 101. O sa ingon din ni Cardinal Gibbons, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce religious observance of Saturday, a day which the Catholics never sanctify. O sa giingon ni Cardinal Gibbons, basahon ninyo gikas Genesis pa ekspedaliyag apan dili gid mo makakitag linya o sa kalinya diha nga nag-ingon nga ang Domingo balaanon or ang Domingo balaan nga adlaw, wala na. Ang Biblia nagsulti o nagsugo nato nga obserbahan ang Sabado kung Saturday. Sunod, a day which the Catholics never sanctify. Kana nga adlaw, wa gyud magbalaan ana ang Katoliko. Inyo man na libro. Cardinal Gibbons, Faith of Our Forefathers 111. Mo na ni. What the Bible authority is there for changing the Sabbath from the seventh day to the first day of the week? Who gave the Pope the authority to change the command of God? Kinsa may nagsugo sa Papa nga Osborne ng balaod, magkaigsunan. Pastilan pa ita. Matod pa sa usadirikas, answer kaya po niya. If the Bible is the only guide for Christian, matod pa ni Cardinal Gibbons, kung ang Biblia daw, maugid ang basihan nga mugiya sa mga Kristohanon, then the seventh day Adventist is right in observing Sunday of the Jew. Kung matod pa ni Cardinal Gibbons, nga kung ang Biblia ang basihan sa mga Kristohanon nga giya, o matapas pare, ang Seventh Day Adventist is correct. Grabe, no? Di matabang na. Matad pa dali sa, but Catholics learn what to believe and do from divine and fallible authority established. Sa ato pa, nagtuog sila nga tungod kay digid mausab, digid masayop ang ilang papa. Mga ilang gipulihan. Adre, which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Sabado gina. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ngano gibantayan nato ang Domingo and ang Sabado? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter German, The Convert Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, pahina 50. So, klaro na. O niya, maangkon mong tinuod mong relihiyon, nagiguba ninyo na pulo kasugo, pastang paita, mga kaigsuunan. Nalimbaw at ang balhibo. Ay, pagtanaw diya ni Pray Friends Magbanwa, ngano wala man kay makahatag pastor sa SDA diyang Metodista pa si Ellen G. White. Wa ka ni Roman Catholic nga pares Biblia. Bintaha pa ning amo. Kana daghang pastor sa Biblia. Sa pastor sa SDA. Pero pare sa Roman Catholic Biblia, wa na. Tungod kay hibaw ta nga ang Domingo nigawas na sa 321 AD. Wala na mo gawa sa panahon ni Kristo.
kanang inyong unahuna nga inyong rason nga gipulihan daw nila ang Sabado ngadtos Domingo kay nabanhaw daw Ginoos Domingo mo nang gipulihan, inyo ra man ang hunahuna, inyo ra man ang balaod, inyo ra man ang opinyon, dili man ang opinyon sa Ginoo, dili po na opinyon sa mga apostolis, inyo ra ganang buot-buot nga ato ning himuon doktrina be kay nabanhaw ang Ginoos Domingo, ato ba sima Domingo na pod, di na Sabado, pagbuot na sa Roman Catholic, dili na pagbuot ni Kristo o di po na pagbuot sa mga apostolis. Mo ni gitaw iso nga doktrina nga hinimog tao. Sa may tabo sa gitawag nga doktrina nga hinimog tao. Pwede gipaita. Ingos Kristo, Marcos 7:7. Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lang magtao, liman ka na. Gibiyaan ang kasuguas Dios, gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lang magtao. Kung si Kristo nagsulti nga ang pagsimba sa mga Domingista dili dawaton ni Kristo kay kanang Domingo nga balao Domingo hinimo na tao matud ba ni Kristo kawang lang ang inyong pagsimba. Si Kristo nga ingon ana nganong kawang lang inyong gibiyaan ang kasuguas Ginoo. Nagsimba tuod mo pero Domingo ang pagsimba. Gibiyaan ninyo ang Sabado nga mo sugos Ginoo, inyong gibiyaan. Karon kagibiyaan ninyo Sabado, sinitabo. Inyong pagsimba di nako na dawaton. Sao na karon? Matud bang Solomon, Proverbio 28:9, kadtong mga tao nga nagpaliog-lingog sa igdulungog sa pagpamati sa kasuguan sa Dios, bisan ang iyang pag-ampo dumtan ako. Naliman ka? Kung di gid mo numbaling anang Sabado, kung di mo numbaling sa pagtuman sa 10 Commandments, matud pa ni Solomon, ang pag-ampo daw, dili maminaw og dumtan sa Ginoo kanang mga tawhanang gaampo nga ambadig balaod. Solomon na. Karon, unsa pa sulti Jeremias sa mga taong naglapas sa napulo ka sugo? Sa mga tao nga nag-usab sa balaod, Jeremias, tutan-aon, ang giingon Jeremias. 5. Dili o. O sige, ingon niya usunan. Sakit din kamatuoran, pero dapat masayod din mo. Kay matamurning kita, no? Atong pagsimba sayang lang, kundi matunong sa gustos Ginoo. 4. Jeremias 5:4. O niya ako mingon sapagkat tinuod kini sila mga kabos, sila mga buang-buang, kay sila wala man may balo sa dalan ni Yoba ni sa kasuguan sa ilang Dios. Unsa daw ang mga tao nga wala kabalos kasuguan sa Ginoo, gitawag sila mga buang-buang. Unya, lalim na, mag-aigsunan. Perti maging ng paita. Ha? Tawag guntag buang-buang. Unya kamuro ba, kusok mo atakin in Joet nga, ang founder ko si di buang-buang daw. Pero mo kabantay nga, ang Ginoo nag-iingon yung buang-buang. Ha? Kadtong mga tao nga nagsimba, nga ang ilang doktrina sila nagabuhat mo yung kabuot o niya kato mga tao wala mo ito magsugo niingon ang bersikulo sila mga buang-buang kisay gaingon o buang-buang ang Dios. Lauro Labayuga tinuod gyud na Brad maayong pagtan-aw ni Brother Lauro Labayuga. Peter Villaruel maayong pagtan-aw diha og ni Ads Edwin Patnunag maayong buntag na Brad Ads. Nana po ay pangutana niya. Yagkapin. Sunod pangutana, pinangga, imo man kahang gisunod ang sugo sa Dios. Ang akong pangutana, imong bang uyunan ang sugo sa Dios diya sa buhat 10:13. Uyon ba o dili? O, ato tanawon, unsa ning sugo ah? Ha? Buhat 10, versikulo 13. Tanawon na to, ning yung versikulo. Kaya iyan akong pauyonon. Ato ba niya, uyon baka o dili. Na ato tanawon, 10:13. Dili man ni literal. Kaya patanawon man ni. Ato tanawon ha. 10:13 sa buhat. Kaya mo nilang kinaham. Og miabot kaniya ang usak katyo na ingon, tumindog ka Pedro pag-ihag kumaon ka. Apan si Pedro miingon dili ko Ginoo kay wala pagid ako nakamakaon og dili binalaan o hugaw
O ang tingog miabot kaniya sa usab si kaduha nga nag-ingon, ayaw pinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahiluan nas Dios. Matod pa niya, uyonan ba nimo ang sugo sa Dios sa buhat 13? Nga pagkanon? Kaon di ka pananaon. Ha? Nakasabot si Pedro, nagsugo ang Dios si Pedro. Apan kay pananaon man, adunay kahulugan ang pananaon. Unsa may kahulugan sa pananaon? Stilan. Ang kahulugan sa pananaon ha? Wa magmo kasabot sa inyong mga gitawag nga mga libro. Yara ang buhat Jis na anay pananaon kay bisbo nga ni Pedro wa gani mukaon. Nga nang ang mukaos Pedro nga Dios may kasugo ng kaon Pedro. Nga nang balibad si Pedro. Kaysa ang pagkaon nga damgop, pananaon man to. O niya ang inyong labaw, ang inyong pare gasulti. Nga kadto di ay pagpakaon is hugang mananap, dili literal. Galing na ka, wala man kay Biblia nga sama ani. Pagpalit ko no, kini inyong na Biblia, Kristo anong katiling ba niya? Inyong niyo? Kini. Karon, unsa may kahulugan to? Unsa may kahulugan sa gingon nga pagtindog ug kumaon ka sa mga mananap. Ya? Komentaris pare sa buhat 10:13. O sa gingos pare sa buhat 10:13. Ang relihiyon nga Hudiyo naglangkob sa tibuok nga kutay sa pagdili alang sa magtotoo, nagbutang og kalainan tali sa limpyo nga mananap, ingon sa mga panalitan sa adtong makaon og ang dili limpyo, ang dili makaon, ang samang mga balaod gihatag pod sa katauhan. Ang mga dili Hudiyo o Hudiyo dili magisalo sa dili Hudiyo. Busa ang pananaon ni Pedro din gidapit siya sa pagkaon sa hugang mananap. Ingon ang Dios, tindog Pedro kaon. Unsa may hubad ato, kay di mo to literal. Niya. Matupas pareha, busa ang pananaon ni Pedro diin gidapit siya sa pagpakaon sa hugang mananap, nagkahulugan nga dili siya magpadagana paglakaw o pagpabilin sa balay ni Cornelio Romano. Inyong pare ang kasulti. Oyon ko sa kahulugan sa giingon sa pare. Kasakto na. Mauna sa 28, gibutang dito nga sa pag-abot ni Pedro sa balay ni Cornelio, daghan ang mga taong mga hintil nga nagpaabot niya. Ingon des Pedro, sayo dagin mo nga supak sa balaod alang sa usa ka Hudiyo nga may bisita sa mga tao nga sama ninyong may hintil. Apan gipabalo kanako sa Dios pinagis pananaon nga walay tao nga akong pag-ainon dili berlaan. Mao na gipasabot nga katong giingon nga Pedro tindog kaon sa mananap nga giilang hugaw, ingon ang inyong pare, nagkahulugan to siya nga si Pedro dili magpanagana pagpabilin sa balay ni Cornelio Romano. So dili literal. Kamugod kayo mga iliteral ang simbolikal. Unya rabag pagkaon mo glabor og toko og tike, di mo mangaon. Ha? Kini bitaw mga tawhana, dili og literal. Mingon nga ang tanang mananap nga hugaw gihinluan na. Unya sa inyong balay, wala mananap nga hugaw dia. Wala toko dia, wala tabili, wala taloto dia, wala labo dia. Mga hugaw mo ni mananap pa. Nya mangaon mo ana. Kadak kong di malas. Mo na pruiba nga simbolikal ang pananaon. Nya magbuot inyong pare gasulti naman. Ikaw rin magbuot yung pare. Kadak kong problema. Richard Burden Velarde, asang kapitulo, bersikulo, baso, nga santuson ang Domingo o pista ang iglehi, kay hatag og 50,000. Ala, sige, pangita na bersikulo, nga santuson ang Domingo o pista ang iglehi, kay na ay premyo, 50,000 na ay premyo. Pero puti lang buhok niyo, magbasa na. Sa ato pa dili ni mo uyonan ang sugo sa Dios diya sa buhat Jis, nga nogong supakon man nga naamanay kahulugan dili man na literal. San Pedro gani apostoles ni balibad gani di siya mukaon unya nasabtan niya nga kato simbolikal o kay simbolikal man mo na si Pedro ni uban kaya nakasabot si Pedro sa pananaon. Kining mga tao igsuon nga kasabot sa pananaon
si Pedro gani, naglibog po si kahulugan, uni ang mga RCC, way libog-libog kaon dayon. Pangita mo kahulugan, oy, kay ang inyong giila ha, ang inyong giila nga Santo Papa kunuhay, kay mo man gianggos Katoliko nga San Pedro unang Papas Roma, nalibog gani unsay kahulugan sa inyong giila nga Santo Papa, kay mo man inyong giklaim nga San Pedro unang Papas Roma. Unya, di mo tuong Pedro, nga inyo man ang Papa kunuhay, inyo man ang giangkon. Di balibay gani siya kawas ang pagkaon, niya ka mangaon yun mo. Kada kong problema noon. No? Inyo ganang giila nga Santo Papa, sa dili tinuod, pero inyo man ang giila, unya atong sakyan, di balibad man gani, kaya di siya mukha og baboy, unya kamo ni noon, mangaon yun mo. As kampaita. Daw, niingon ba inyong pare, niingon pa inyong pare nga, kadtong gipakaon siya sa mananap ng mahugaw, ingon ang inyong pare nga, ang kahulugan, dili siya magpanukos pagkabilin sa balay ni Corneliong Romano. Ayaw magsupak-supak siyang pare, kay mo na iyang kahulugan, yung musupakin mo, kay mangaon din mo. Kada kong di malas. Lauro labayuga buwat Jes ang ipakaon ang baboy nga gikan sa langit, apan ang baboy nga gikan sa pigiri. Dili kay Leviticus 11:7. Oh. Tanawa? Ang naas pigiri bawal. Unya gibira po to sa langit, no? Unya, kung imo mo itong literalon, ang baboy nga ipakaon gibira sa langit. Unya, ang baboy nga dili pakaon na spigiri. Matod pa ni Bader Lauro. Bone Junior Mejio, maing pagtanaw diha. O, sunod. O, usab ni Richard Berden Bilarde. Pagka kisandurot sa mga Hudyo, muna kahulugan. Ang problema ko sa mga CFD o mga Katoliko, nga inigbasa sa buhat Jes, ang ilang basahon, buhat Jes, 13:15. Di harataman sila. O saan pagkasabot ninyo? Kung naara mo niya magsugod, sugod mog 13, paingos 15. Humanda yun. Ingon din mo, tanaway, pakaon na lagi. Huwag yun mo kaabot sa 28. Nagikan sa 16, 17, hangtod sa 28. Nagisay-say diha, ang kahulugan sa pananahon, di mo kaabot og basa diha. Kay mukaon ni mos baboy. Ha? Mahadlok mo basag 17, 28. Kay mahadlok mo masakpan mo. Kay di mo pakanon. Ora kay mga on magin mo na anyong birasahan, naragay mo subuhat 10, 13, 15 para magkaon gyud baboy. Istorya na buhat 10 ono hangtod 28 mauna ang sugilanon. Apan kamong nagbasa putol tulo ra ka bersikulo ning gibasa sa pananaw ni Pedro. Unsaon pagkasabot ninyo? Nga anyong gibasa ang kapitulo 10 ono 28 dako daghang bersikulo ang nagasaysay. Unya karon di mo kasabot sa buhat 10:28 o buhat 10 uno hangtod 28 di mo kasabot diha. Kaya anyong gibasa buhat 10, 13, 15. Diha na mo taman. Wa na mo kabasa 17 nga si Pedro nalibog pa. Wa na mo kabasa na. Pag-abot ni Pedro balay Cornelio, balibat si Pedro. Ingos Pedro, di pakita kanako sa pananawon nga walay tao nga akong pag-ainon nga hugaw. Niingon na si Pedro nga kadtong mga mananap nakita nagsimbulutog tao, niingon na San Pedro. Niingon ang inyong pare nga ang kahulugan nga ipakaon si Pedro sa mananap nga mahugaw, ang kahulugan nga dili siya magpanaganap pagbabilin sa balay ni Cornelio Romano. Unya, di mo kasabot na nga inyo man libro, inyo man ang Biblia ang kasultihin nimo, inyo man ang komentaryo. Unya rabag atong iliteral nga sige atong uyonan nga giluan tanang mananap. Unya mukaon mo gilaga, mukaon mo kamprag, kaon mo labod, mukaon mo toko. Kay limpyo naman kana. Ako si mo mangaon. Sabta ang bersikulo. Si Pedro may nakakita sa pananahon. O kay siya magkita sa pananahon, siya ang buhubad, dili kamo. Unya ang inyong hinubaran sa mga Katoliko, lahi sa hubad ni Pedro. Tanawa, nitulibagbag ang hubad. Si Pedro nakasabot nga ang gipasabot sa mga mananap, mga tao. Ang inyo kay literal nga baboy. Si Pedro nga magkita sa pananahon, simbolikal. Ang inyo literal. Ay, kada kong problema. Oh.
Uyonan nako ang sugos Dios lagay nga dili mo kaon og baboy. Nabi na Levitico 11 versikulo 7. Deuteronomy 14 versikulo 8 ayaw pagkaos baboy kay hugaw. Ako nang gisunod nga ang baboy dili pakaon. Sugo nas Dios. Ang buhat 10:13 simbolikal pananaon nay kahulugan og nituman mi sa kahulugan kay di man literal. Ikaw gimukaon ka mag ginluan na magaanta ng manana palakaon naglabod tuko ok limpyo na mag-ana nimo kaon diha magkapugni kaog ilaga o labod taloto kaog wate hala pangan ana kay limpyo na magana kanaon ta baboy ray kamatyan sa mga Dominguista og paganong Romano Katoliko kulto sulpot impactum colorum mo na klaro anang tagna nga ang nagkaon sa karing baboy sunugon wag mo kasabot anak mga Katoliko nga klaro man na so pakon bagay ng Biblia nga nabasa naman na pastilan mo nagiingon so nga dili matinuohon ba mga tao nga dili matinuohon itambog ngadtos linaw kalayo sa tinuod lang magkaigsunan. Pinadayag 21 versikulo 8 alang sa mga talawan o sa mga dili matinuohon sa mga tao nga mga lumayan sa mga tao nga nagsimbag nagyukbo og mga rebulto itambog ngadtos linaw kalayo. Pinadayag 21 versikulo 8. Biblia nagasulti ana dili ako lang gibasa. John de la Cruz Romo kining mga arsisi perting siruka si Pedro ang giagda wala mo kaon sila noong wala agdaha moy ni kaon sirok gyud mao gyud wa ni agda ang niagda ang giagda wa ni mo kaon kini bawo hugaw unya ang wa agda kaon nahibalos Pedro nga hugaw to ang baboy kay simbolikal na dili literal pero ang mga iyang mga kauban mga Katoliko wa gyud kaon gyapon wa badubas patanawon man ang giingon ninyo mga Roman Catholic ug mga katong tanan mo kaog karning baboy di lang kay Roman Catholic apel ang tanan kasagara am guning kasagara nga ang Dominguista mo kaon og karning baboy kasagara gina murag wa pa ko kabantay Dominguista nga dili mo kaog karning baboy sa ato pa ang tanang Dominguista nga mo kaon og karning baboy naitambag ninyo ba nga basamos buhat 10 hangtod 28 kana ba tiosog basa ba buhat 1 hangtod 28 ay mo diha mo taman sa buhat 10 13-15 kay di mo kasabot ana di gyud mo kasabot ana og diha ra mo taman sa buhat 10 13-15 impierno gin mo ang padulngan ngano man diha ra mo taman unya ka diha ra mo taman kaon mo inyong gusto sabi kay di man mo gipasabot kay ang gipasabot masakpan man nimo paingon sa city hangtod 28 masakpan nimo ang gipasabot unya kay wa mo abot anang bersikuloha kay naa mo buhat 13-15 di mo kasabot o kay di mo kasabot magbagot-bot mo o kay magbagot-bot mo ibando mo sa impierno ngano man kun diha ra mo taman sa buhat 10 13 o 15 magbasa impierno ang padulngan ninyo tanan nga mukaon karing baboy kun diha ra mo taman sa buhat 10 13 paingos 15 impierno ang padulngan ninyo. Ngano man, di ninyo masabtan ang kahulugan inangano putol ang inyong gibasa. Basahan ninyo buhat 10 1 hangtod 28 para masakpan ninyo. Unya analyze sa pag-ayo. Kana mo analyze ba nga tinuod-tuod no? Kung miingon ta nga limpyo na ang tanang mananap nga hugaw. Unya sa atong palibot karon piti baga amang mananap nga hugaw daghan man kay ilaga daghan man kay mga baki ok daghan man American prag labod wati napay ulod sa patay usaon man ni limpyo na lugar ni pagunahuna sad mo oy ayaw ni palibay nyo kadalo ng baboy huna ako nun ninyo nga kung uyunan mo sa inyong literal nga pagsabot sa buhat 3 buhat 10 kung uyunan mo sa inyong pasabot nga literal ang pangutana, kaya ba ninyo kanon ang wati, labod, ok, American prag, ilaga? Kaya ba ninyo kanon na? Kung inyong literal. Pastilan pa ita. Ha? Unay punto diha.
Unsay sugo sa Dios sa buhat Jes 13 ipakaon o dili? Kaon kag pananawon? Pag sure eh. Oh? Ano yung iba kung ibang kategorikal debate? Pag sure ba? Huh? Dito man ako ang sugos Dios nga ang baboy dili ipakaon. Si Pedro ganing gisugo wa ni mukaon. Nganong imong kung pakaon si Pedro may gisugo di man ako. Ha? Si Pedro ang gisugo dili ako. Usa ayaw ka pangutana. Pangutana si Pedro dili ako. Kay si Pedro ang gisugo nga mukaon unya ang pangutana nganong wa siya ni kaon. Oh. Ayaw ka pangutana. Kay dili ako ang gisugos Ginoo sa buhat Jes 13. Understand? Bisan pagkapila pa ni balik-balik ko na di gyud nakapasar. Kaysa ako nang giingon kung diha karataman sa buhat Jes 13 o 15 impierno ka paingon. Ngano man kay dili man naman ay kahulugan. Unya wa na magkamudagan sa kahulugan kay imo na manggiliteral. Unya pag literal karon di ngani ka mukaon og wati talutok tabili. Unya kana noon stilan kadakong problema. Jojo Tigilo, Jomel Valoria, Cirilo Castro, Histalwart na gipang paminaw mo diri aron makasabot mo. Mo nagiingon ako tanan igsuon nga Dominguista kay mangaon man nagkaring baboy kun diha ra mo magsalig sa buhat Jes 13 o 15 kun kanara inyong basahon mao na inyong gibasihan nga mangaon mo karing baboy impierno gimo paingon ngano man kinahanglan nga mutiwas mog basa 17 hangtod 28 para masakpan ninyo nga di ay simbolikal og naay kahulugan ang pananawon dili literal ang pananawon. Okay, bueno siya para inta. May sa tanan nga mga SDA ato lang gihangyo nga atong live ato lang i-share aron daghan iso na masayon. Okay, balik ta sa atong gitun-an magisunan kinalangan tagtubag ining iyang pangutana. Pero okay ra gyapon kay ato magi anamon pagtubag aron dili lang mabiyaan to kay iskan daghan namang mo chat god. Na karon ni atas balaod grasya og balaod. Ang grasya mga kaigsuunan wala mo tungha aron walaon ang napulo ka sugo. Wala mo tungha ang grasya para ipakaon ang baboy. Para lugar tungod sa grasya ang baboy nahinlo na. Wala na. Layo ras tinuod na. So ang grasya og balaod partner siya. Tulo ni kabuok pagtuo grasya og balaod partner ning tulo kung kita mangadtog langit. Partner nis kaluwasan. Kaya kung pagtuo rasag ka, way tumantuman og balaod, mura po nagpagtuo si yawa. Ang yawa na ipagtuo. Santiago 2:19. Kung ikaw nagtuo nga ang Dios o sara husto ka anak, kay bisan pagani ang yawa nagtuo man og nagkurog sa kahadlok. Nga sa ato pa mga kaigsuunan, ang yawa may pagtuo. Apan ngano nga ang yawa di man maluwas, tungod kay ang yawa wala mo tuman og sugo. Wala mo pahulag sa bado. Wala mo tumas na pulo ka sugo. Samot na ka ang yawa, walay bautismo. Naipagtuo ang yawa. Kaya sa diya tumigsoon, ang yawa, iyang nakita ang naong sa amahan. Iyang nakita ang naong sa anak. Iyang nakita ang naong sa balang espiritu. Kaya ang yawa, gikan na sa langit. Kung pagtuong isgutan, di ta kalabaw si yawa. Apan ang yawa, dili maluwas. Tungod kay ang yawa, wala mutuman og balaod. Ang yawa sa pakiro. Imbis kay ang sugos Ginoo, balihon masyawa sa pagkaluwasa. Unya ang uban mo awat-awat og bali-bali. O sa ingos Ginoo, ang baboy hugaw og dili ipakaon. O sa ingos yawa, ang baboy hinlo na, ipakaon na. Maman na yawa kay balihon man lagi. Sa ato ba, kung mukaon mo karding baboy, kung muwali mo nga hinlo na ang baboy ipakaon na, kana mauna ang gusto siyawa, kay ang yawa balihon niya ang gisultis Ginoo.
Pasayos Ginoo, ang baboy hugaw o dili ipakaon. Una kay ang yawa, iyang balihon. So, mutulo po ng yawa. Uy, ang baboy hinlo na, ipakaon na, hinlo na. Muingon ganita nga ang baboy hinlo nagipakaon na, kana opinyon na siyawa. Dili na opinyon sa Ginoo. Or dili na pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang baboy hugaw o dili ipakaon. Kung moingon ta nga ang baboy hinlo na gipakaon na pulong na siyawa, dili na pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo ang baboy dili ipakaon kay hugaw. Unya, nagharap mo awat-awat aning pulong siyawa. Kugihan kay muwali, hinlo ng baboy brad, gihugasan na, ipakaon na. Unya sa man ang basa? Nga di ka man kabasa na. Huna-huna araman ninyo na. Huwag bisikulong mabasa sa tinuod lang. Si Pedro miingon kanila na ibalo kamo nga ang Hudiyo gididaan sa iyang reliyon sa pagduaw sa pagisanduro sa dili Hudiyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko naisipon nga mahugaw og bisan kinsa. Muna gipasabot sa tinuod lang. Ang problema lang sa mga tao mukaon na karing baboy nga mogamit og buhat Jes, taman rin taon sa 13, 14, 15, di gud kasugod sa 1, di pod kaabot sa 17, ug di pod kalapos sa 28. Saan pagkasabuta na? O yun ka ba nga si Pedro naglibog kay under pa siya sa Jewish region? O dili mo na mao'y subject sa buhat Jes. Ha? Dili ka na subject sa buhat Jes. Sa tinuod lang. Wala na malambigit ang Jewish religion sa buhat Jes. Nalibog lang siya kung anong ipakaon. Mauna, anong ipakaon mo kung anong baboy ng hugaw man eh. Usa ka ni kahulugan na. Klaro sa 17. Samtang si Pedro nalibog pa unsa kaha ang kahulugan sa pananaon. Nganong inyo mang iliteral mga siipde. Nganong inyo mang iliteral mga arsisi. Nga mismo gani San Pedro nga nakitas mga nalibog gani unsa ang kahulugan. Buti pasabot nga naay kahulugan. So dili literal. Si Pedro nahibalo nga naay kahulugan ang pananaon. Kamo kaon wa kay balo nga di ay pananawon to. Asti lang paita eh. Kamabaw sa pagsabot mga kaigsuunan. Delikadong pagsabot. Mo nang balik-balikon dyan ako. Nga kon ang tanang mukaon o karing baboy, kung naara mo sa buhat Jes, 13-15, impirno ang badulngan ninyo. Mo na pinakaklaro. Nga naman, dili mo kakita o insaktong pagsabot sa pananawon kung di mo mulapos sa 28. Mo na pinakatinuod. Matur pa ni Belarde, sa tanas giyawaan maong ang baboy ipakaon na sa mga Domingista o paganong si Ibde, Isaiah 76, versikulo 17. Kabantay mo sa Marcos 5, 1 hangtod sa 12. Nadia. Usa ka taong gisudlan sa mahugaw nga espiritu. Nihangyo sa Ginoo. Nga Ginoo, ayaw lang mi abuga ninin lugar. Muhangyo lang minimo nga naa may nangungad nga mga baboy diha. Mubalhin lang mi dito, upuyo. Ingon po Ginoo, sige, balhin mo dito. Sabtara ko na pagayo. Nisugot ganing Ginoo nga sudlan og hugaw espiritu ang baboy, kay hugaw lagi. Unya ka mo, mukaon gyapon mo. Nga ang Ginoo gani, nagsugot naman gani nga, sige, kamong hugaw nga espiritu, gawas mo sa tao be, unya, hangyo man ninyo nga mabali mo sa baboy, nahala, pangato mo sa baboy. Gisudlan, sa hugaw nga espiritu. Kung hinlo pa ang baboy, dili mo sugot ang Ginoo nga ang hugaw nga espiritu mo transfer sa baboy. Kung hinlo pa ang baboy. Nakihugaw ang baboy, di, ang Ginoo po, sige, hugaw mo sa ng baboy dia, sudli na. Klaro ka na magsusaon. Di lang gyud mo kasabot sa buhat Jes, sa tinuod lang. Di gyud mo kasabot sa buhat Jes, kung taman ra gyud mo sa buhat Jes 13 o 15. Kung di mo mula po sa 28, magpabilin nga malibog mo sa inyong hunahuna.
Baywa paghihapon mo maluwas, siguro nagayod mo nga impyerno. Tuan na si Ellen G. White, naghulat ninyo. Dito ayaw kalimti ning warning ninyo kay magbalik-balik ni kung tuan na mo dito. Tuan ako no si Ellen G. White sa impyerno nag-una. Basig ang inyong sa papa to sa impyerno ga-una. Tanawan na inyong doktrina nga si Ellen G. White kung natuwa sa impyerno. Wala pa. Bisan pag si Ellen G. White matarong nga tao, wala pa na makaadtog langit. Ang dautan nga tao, wala pa na maimpyerno. Pero sa Katoliko nga doktrina, kung namatay na kuno ang dautan, ditsog impyerno. Kung namatay kuno matarong, ditsog langit. Pag sure mo ay. Wa nas Biblia, brad. Doktrina, manigingon ako, nga ang doktrina sa Katoliko, mas daghan ang wala itudlos Biblia nga ilang gitudlo. Ang ilang doktrina, dili mabasa sa Biblia, mabasa lang sa katekismo. Muna pinakatinuod. Dili mabasa sa Biblia ang uban nga pagtulunan sa Roman Catholic, kay to aras katekismo mabasa. Pusoy na nga doktrina. Kung ang pagtulunan gani dili mabasa sa Biblia, siguro nga impyerno ang padulungan igsoon. Nga naman, Ingos Kristo, kawang lamang ang inyong pagsimba nako. Kay inyong gisunod ang doktrina nga hinimog tao, gibiyaan ninyo ang pagtulunan o kasuguan sa Ginoo. Unsa may doktrina sa tao, baboy ipakauna. Sabado, di na ang simba kay Domingo na. Purgatorio, sunod. May impyerno ang dautan hindi kamatay, tao na ang doktrina. Sunod, ang matarong hindi kamatay, malangit na, tao gyapon ang patulunan. Wala na sa Biblia. Sunod, pag-asyan ang patay para malangit, wa po na sa Biblia. Wala na. Mauni mga doktrina nga hinimo og tao nga gitudlo nga ipatuman sa mga sakop sa Roman Catholic. Unya kay dili man mao. O kay di man mao di maimpyerno. Kay gibiyaan man tong tinuod. Ang tinuod nga kasuguan, ang tinuod nga pulong sa Ginoo gibiyaan o gituman tong dili tinuod. Usa may tabo. Magayso na. Diba? Matod pa ni Brother Velarde, Pedaday 18.4, pangguwa kamo kanila og magpalain kamo kanila. Aron di ko makaapil sa hampak. Kana. Bisan pagi ng Marcos 15, di ka po nakapasar. Di ka po nakapasar ang Marcos 15, City 15. Kaya di ka na maipagsabot din sa tinuod lang. Musambot ka na lagkalibog, anak. Nga naman, kaya di ka po na tinuod ang imong pagsabot sa Marcos City, versikulo 15. Ato na kumasahon. 15 na po kataman, di po kaabot sa unahan. Basti lang paita. Marcos City, versikulo 15. Tanaw na. Walay bisan usa diha sa gawa sa tao nga sa pagisulod niini kaniya magapahugaw kaniya hinunua ang butang nga magula gikan sa sulod sa tao mao ang makapahugaw. Oh, usay problema na. Di ka man kalapos kun sa unahan. Lapos ka si 17, 18, 19 kay sumpay na siya. O sabay sumpay 18. Og sa miingon kanila wala ba day usab kamoy pagsabot, wala ba niyo panandunga nga bisan unsa magasulod sa tao gikan sa gawas dili makapahugaw. 19. Ang giingon ganina nga lahos sa 19 para masabta nimo. 15 mo kataman 19. Sanglit dili man kini mo sulod sa iyang kasing-kasing kun dili nganha malamang sa iyang tiyan og busa igaid sara sa gawas. Sa ingon ni ini nga paagi kipahayag nga malinis day ang tanang kanunon. Tanawa. Di ka man kalapos ni sinibigod. Ang gipasabot ni Kristo nga mosunod sa lawas sa tao nga dili makapahugaw
kadtong kanunon. Kadtong kanunon. Unya ang baboy dili man kanunon. Ang tanang gisugo sa Ginoo nga kanon mautoy kanunon nga mga mananap. Ang tanan nga gibawal sa Ginoo dili to kanunon. Og ang Marcos 7:19-18 nga ang mosulod sa lawas sa tao dili mohugawan ang tao kun kanunon ang gipasulod. Nagbaboy ay hugaw. Hugaw kayo. So, nga pangutana, pinangga, ang bunghumba nga karning baboy makasulod ba sa babas tao? Wala na sa gibasang bersikulo, kay ang baboy dili kanunon. Ang bersikulo dito, nga ang musulod sa lawa sa tao, dili ka mahugawan kun kanunon ang ipasulod. Marcos 7:19. Niyang baboy dili man kanunon, ugwa po na ilabot dito sa Marcos 7, paingos 15-19, wa po na baboy dito, kaya ang nangaon mga apostoles, og ang ilang gikaon paan, dili baboy. Sa tinuod lang. So, ang giingon diha magkaigsunan nga, dili ka mahugawan, kung ang ipasulod sa imong lawas, kanunon. Kaya mo ang nagiingon ni Kristo. Marcos 7:19. Mga pagkanong si FD, di kasabot sa Acts 10:28, sambot ng Mateo 18. Sambot yun, ang kaigsunan. Sambot kag kalibog anang imong pagtuon kay kung ipakaon na ang nganong pag-abot sa buhat Diyos, wala man lagi mukaos Pedro. Nisamot mo na, nisamot ang kalibog lagi. Ilahan gani mga tao nga balang espiritu, kay musamot ang kalibog. Tubaga ang pagkutana, ako nang gitubag bitaw. Ako nang gitubag. Nga ang baboy musulod na sa lawas. Musulod na inikaon. Apan di lang kanunon. O kana, kay di man kanunon, mauna ang mga pahugaw. Samtang ang Marcos 7:15, paingos 19, ang gisgutan diya kanunon. Dili kanunon. So ang baboy dili kanunon. So ang musulod sa lawas sa tao, nga dili makapahugaw, katong kanunon, mauna ang gipasabot ni Kristo. Galing lang, di ka nang kasabot, tungod kay, di ka kasabot, tungod kay, ang imong bersikulo, 15 rataman. Ganina, imong bersikulo, buhat 10:13. Usar gabok. Pusoy gapon, di kasabot, kaya usar gabok. Karon na po, Marcos 7:15. Di na po kakaabot sa 19. Nga sa 19 na aman dito, nga dili ka mahugawan, kung ang imong ipasulod sa imong lawas, kanunon. Nya ang baboy, di man kanunon. Di man kanunon ang baboy, sumugawan juga na. Kaya ang gipasabot ni Kristo nga mosulod sa lawas sa tao, ang nga dili ka mahugawan, kadtong kanunon. Salamat sa iyong pag-angkon, pinangga nga makasulod di ay sa buhumba ang karning baboy. Suod, oy, nga nugon dili. Suod na tao, oy, kaya mukaon god, pero asa ibutang. Ang tanan nga naggaon sa karning baboy, sunugon sa kalayo. Maunay tambal ya. Isaiah 66:17, ang tanan nga nagkaon sa karning baboy sunugon sa Ginoo sa katapusang mga adlaw. Kung baboy ang imong ipasulod, kung karning baboy ang imong ipasulod sa tiyan, sunugon sa Ginoo sa katapusang mga adlaw. Pero kung ang imong ipasulod sa tiyan kanunon, adili ka sunugon. Kaya mao na ang Marcos 7:15 hangtod 19, kanunon man gipasabot, unya ang baboy kadi man kanunon. Unya ang tagna sa nagkaos baboy, sunugon sa katapusan mga adlaw. Tinuon mo suod ng humba sa imong tiyan. Pero pagkutana asa ka paingon, sunugon ka sa katapusan nga mga adlaw. Kaya may tagna man. Saan mo na karon? Naistapa na. May pagtanaw ni sa Ronald sa Lumpayaw. Asang kapitulo, bersikulo, baso nga makaon ang baboy sa mga Domingista. Di ka basa, oy. Puti na lang buhok sa mga CFD o sa mga Roman Catholic o mga Domingista nga mukaon karing baboy. Di gyud mo kabasag o sa kalinya diha nga nag-ingon nga ang baboy ipakaog hindo na. Sa tinuod lang. Nga bersikulo. Basig na yung mga footnote diha nga ipakaon na, pero bersikulo siya na wala na. Di na basa diha. Nganong anak magimo sa wala isugos Ginoo nga na may gisugos Ginoo. Ang inyo lang yung pagkamasinupakon.
Ningon na Ginoo nga, ayaw pagkaon kaning baboy, mukaon gid mo, pastilang paitaw eh. Oh? Ningon na Ginoo nga ang baboy hugaw. Unya, inyo ginloon. Naunsao naman na magkaigsunan. So, kapangutana, kay imo naman giangkon nga makasulod na ba sa tao ang karning baboy, unsa may gisulti ni Kristo makapahugaw, dili makapahugaw. Ang gitubag ni Kristo, dili makapahugaw, basta kanunon. Naman ay mabasa ang bersikulo God. Marcos 7, 18-19, kay imo 15 ramang God. Wa man kakalapos sa 19, ingos Kristo, basta mosunod sa imong lawas, basta kanunon, dili makapahugaw. Pero ang baboy, di man na kanunon, mao nang muhugawan jud ka ana. Unya, gawas ka magawan pa ka, sunugon ka pas Ginoo. Kay may tagna man nga ang tanan nga nagkaon sa kaning baboy sunugon sa katapusan nga mga adlaw. Og wala pay gisunog sa Dios nga nagkaon sa kaning baboy, maghuwat lang ka kung maabot na ang katapusan panahon. Ana lang, paabot lang ang katapusan, Brad. Kay mao ang magini paingnan nimo. Kung di ka mo nagkaon na siguro yun. Lunida Salinas, Santiago 5:5, gitagana sila sa adlaw sa ting ihaw, Brad. Maayo. Salamat po bersikulo. Gitagana alang sa adlaw sa ting ihaw. John de la Cruz Romo, pagdoon ba der, basta gideclare na sa Dios nga dili ipakaon, dili gid na pagkaon. Ang gisgutan sa Marcos City, ang mga tinun-an ni Kristo na ngaon sa tinapay, nga wala nakapanghugas sa kamot. Mo ni sakto nga pagsabot. Apan sa ako nang giingon, kini mga tao bitaw nga mukaon gyud, mangita ginagrason sila. Oh. Basa buhat 13, di nakaabot sa 17. Basa Marcos 7:15, di pud kaabot sa 19. Kung mauna inyong binasahan, sa akong giingon, impirno gyud padulong. Ano man, kay magbuot na mag-inyong hunahuna, magbuot na mo sa inyong galingon nga hubad, kay di na mo mangitag hubad sa autor. Di na mo mangitag hubad sa nagsulat. Kaya inyong gusto, kamo na mo hubad. Samta ang nagsulat, mao ni ang hubad niya, unya ang hubad sa nagsulat, o sa mga writer, inyong gisubak, kay magbuot mo, kay kamo gi magbuot sa inyong hubad. Dili na mao. So, igsoon, salamat kayo sa mga viewers, salamat sa mga baser o sa mga pangutana na mo ko'y lakaw ro igsoon. So, atong live, ato na i-close o marasata. So, akong balikon sa mga Adventista na tanaw, atong live, i-share lang, ang daghan ang mahibalos kamatuoran, mag-aambot as pagtapos. Minahal nga Diyos, kung ikaw sa mga langit amahan, nga walay katapusan, salamat nining orasa, na kayo magkabi sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalingin ni Ginoo ang katawan, kung namin nagtanaang masabtan ang kamatuoran, aron sa imong pagbalik mga paton kabis sa sigurong kaluwasan o makapuyo sa ritong kapulianan. Among gisalig pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas amin. Benos sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña kaninyo nga ang pagbutiag sa kamatuoran sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat may bunta, may uto. God bless you, bye-bye. Bersikulo lang walang personalan.